Palang araw. Sa oras na ito, aking ibabagi sa inyo ang pintuan na may tatlong uri ng pintuan. Unang pintuan, ang Diyos ang nanunuktok. At ang pangalawang pintuan ay yung sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang pintuan, na kung sino pupasok sa kanya, makakasama niya at siya ay makakasalo niya sa pagkainan. At ang ikatlong pintuan is yung pintuan na manunuktok ang tao, ngunit sirado na ito. So napakalaga natin makita ang mga bagay na ito at kung ano ang ibig sabihin nito. Yung dito sa Apocalypse chapter 3 verse 20, sabi rito ni Jesus, narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man ay dumidinig na aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So dito, nakakita natin ang Panginoong Hesus, siya na yung nanuktok. So ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay interesado na maging bahagi ng ating buhay sa pamamagitan ng kanyang paglapit, manunuktok upang magkaroon siya ng puwang sa ating puso. So dito makikita natin na yun ang nais niya. At dito naman sa John, sinasabi naman niya na John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. So dito naman yung pinto naman na siya ang pintuan. So bagamat ang Panginoong Hesus ang pintuan, yung kanyang pagnanais sa bawat tao na manuktok siya para siya pagbuksan, sapagkat naparito siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So sa habang may panahon pa, ang Panginoong Hesus siya ang naparito na bayobay sa cross para bayaran ng ating mga kasalanan. Naparito siya para ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Yan ang sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but will have everlasting life. So yun ang purpose ng Diyos, na nanunuktok siya para magkaroon siya ng puwang sa ating puso. Gawin natin siyang Panginoon, tapagligtas ng ating buhay. At sa pamamagitan niya naman, makakasumpong tayo ng kaligtasan. Siya yung pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya yung pintuan patungo sa kaligtasan natin na sinasabi ng Panginoon Hesus. Ngunit may isang pintuan na mahalaga din natin makita. Sapagkat darating ang panahon, hahanapin natin ang pintuang ito. At kung hindi natin napagbuksan ang Panginoong Hesus, tayo man din ay hindi niya pagbubuksan. So dito makikita natin na ito'y talinghaga ng 10 babae na kanilang kakulangan sa kandaan at nang gusto na nilang pumasok sa pintuang ito, sirado na at sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala. Sabi niya dito, at samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating kasintahang lalaki at sa mga naghahanda na magsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan ay nilapat ang pintuan. At pagkatapos nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot siya ay sumagot at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo na nakikilala. So dito yung masakit na ngayon pa lang dapat natin makita. Ang Panginoong Hesus nanunuktok sa ating puso upang gawin natin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Na kapag tinanggap natin siya, mabubukas din ang pinto ng langit, papasok sa buhay na walang hanggan patungo sa kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus kapag siya ay ating tinanggap. Pero kapag tinanggihan natin, sinaraduhan natin ang ating puso, hindi natin sa pinakinggan, babaliwalay natin siya, ito naman makikita yung siya dyan, sa Mateo 25. Naroon naman yung pagnanais natin makapasok sa kaharian ng Diyos. Naroon naman yung pagnanais ng isang tao na makapasok sa buhay na walang hanggan, ngunit magiging sirado ito sa kanya. Kaya kaibigan, habang maaga pa, ang salitang ito naway maging pambungad at pambukas sa ating puso at isipan. Kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ang Panginoon Hesus, kailangan natin ang anak ng Diyos.
kaibigan na pang hinintay, magpasya ka. Ito ang oras, ito ang araw ng kaligtasan.